masakit isipin na ang puso niya ay binigay niya sa iba at hindi taken. Yes, my dudes. Bike ride naman ulit tayo. Bike adventure. Night ride. Bike adventure tayo. Going to Intramuros. At hindi ko pa alam kung saan yung iba. Basta samahan niyo ulit ako. Let's go! What is up with you, my lovely dudes? Andito na naman ako, cause I'm here again. Your simple but bombastic, hopeless romantic, leisure bike rider personified, Kokoy Dudeman at your sexy service. Tulad nga ng sinabi ko, like I said a while ago, pupunta tayo sa Intramuros. Pero hindi lang yun, extra din tayo sa iba't ibang parte ng Maynila. Mag-explore tayo. Pero ngayon, night ride. Para naman maiba, for a change. Kasi pag may change, it's a lot of fun. Welcome pala sa ating episode 37. A simple night ride in Manila. Solid ang ganda. Dito na tayo sa UP Diliman Center. Meron pala akong nakitang something interesting dito sa UP Diliman. Meron mga remote controlled cars. Ang gaganda at mukhang mamahalin. Parang toys for big boys. Mahal din siguro yung hobby na yan. Parang gusto ko rin magkaroon ng ganyan someday soon. At ito, nasa East Avenue na ako. Tuloy-tuloy lang ang pagpadyak. So about dito sa isa pa nating night ride adventure, matagal ko na rin talagang planong i-feature yung ganda ng Manila. Meron naman na akong isang episode. Yung kasama ko yung mga OG biker dudes ko. Sila Kuya Ivan, si Given. Siguro mga last year din yun. Bali binalikan ko lang tong Manila para makapag night ride ng masarap at mapakita sa inyo yung mga hindi ko pa na-feature dati. Kasi sharing is caring daw. Atabs. Uy! Kita nyo yun? Ato, meron talaga mga malulupit na kamote dito sa Manila. Hindi lang yan isang beses nangyari sa akin dito sa ride na to, kundi 3 beses. What an adventure! Pero baka naman napupups lang si kuya kaya nagmamadali ng ganun. Malay naman natin, di ba? Yes. Tapos ito, nasa Quiapo ilalim na kaagad tayo. Ang galing. Tapos yung tuk-tuk parang medyo dinitikitan pa ako. Ano tayo, Klaus? Di ko naman napansin yung rider. Baka naman close talaga kami. Bali pinauna ko na yung si Kuya Driver para maging masaya din siya. Tapos ito Quiapo Church na. Ahon masarap. Ito yung isa sa mga pinakagusto kong part pagka pumupunta ako ng Manila eh. Yung pag-ahon dito sa bridge na to. Ang ganda kasi eh. Lalo na pag sa gabi. Kitang kita mo yung Pasig River at saka yung mga ilaw. Talagang ayos. Tapos ito din, Dusong Masarap. Malapit na rin tayo sa ating first destination. First stop. Ayos. Muna tayo sa first stop natin. The Manila Post Office. Let's go.
Yun, ganda. May mga nag-skating pa dito sa harap ng post office, my dudes. Ayan. Kagaling. Ito talaga yung pinunta ko dito yung mga ilaw. Ang ganda At saka ang Manila, parang mas na-appreciate mo siya pagkagabi dahil buhay na buhay. Sayang lang tong post office kasi nasunog. And just behind the post office, ito yung next destination natin, my dudes. The Pasig Riverside Esplanade. Kung mapapansin nyo, medyo halo-halo yung design ng Manila. May mga parts na ganito, tapos just beyond that flight of steps, para kang na-transport sa ibang bansa. Grabe, ang galing. Makikita nyo in a while. Sa gitna ng aking lamierda, nagutom na ako, kaya kumain na ako. Masarap ang shawarma nila dito, my dudes. Medyo maliit para sa 80 pesos, pero quality naman ng sarap. Sulit na rin kahit papano. Tapos gala na ulit. Tapos punta na ulit tayo sa next destination natin. Kasama din doon na feature ko na dati, pero dadaanan ko na rin just for fun. The Binondo Intramuros Bridge. Sobrang sikat na rin tong destination na to sa mga bikers at saka sa mga nagliliwaliw lang dito sa Manila.
Maganda rin kasi siyang tambayan at maganda magpa-picture dito dahil magaganda yung ilaw niya. Pero ako, passing through lang talaga. Makikita nyo rin to dun sa isa kong episode dati pa. Show me the video! Kaya mo solo? Dito. Tapos pagtapos natin dito sa bridge na to, on to our next destination na tayo my dudes. Hindi ko alam na pababa na pala ito sa Binondo. Oh, ganda rin Medyo dito, naligaw oh. yata ako. Ilaw, oh. Pero okay lang. I get to see the pretty lights at night at the beautiful Binondo Park. Tapat lang siya ng Binondo Church. Dito, my dude. Madali lang siyang tuntunin, my dudes. Yan, oh. Nice. Tapos ito na, papunta na tayo ng Jones Bridge. Dahil maganda din dito. Ang ganda ng mga ilaw. Okay. Jones Bridge. Woo! Magandang spot din to. Maraming nagpapapicture. Pero hindi ko lang sure bakit ngayon parang medyo madilim siya. Dati parang maaliwalas to at saka malakas yung mga ilaw. Parang buhay na buhay dati. Ngayon parang medyo tinatamlay yata. Intramuros. Baka nagtitipid na rin sila sa kuryente. Hindi ko lang din sure kay Yorme. Ganda. Getting nasty. Oh. Oh, At ganda. yes, my dudes, nandito na tayo sa last destination natin. The Intramuros. 1964. Ganda. Isang malaking park din siya sa gilid ng Pasig River. Pero within the vicinity of Intramuros na raw siya. Tapos yun, nasita ako kasi bawal pa lang sumakay ng bike dito. Kaya inakay ko na lang. Manuel L. Quezon ba to? Medyo marami ring tao dito. Ganda. O hindi ko lang sigurado kasi Sabado rin nung nagpunta ako dito. Sabado ng gabi. And here we are approaching Manila Cathedral. Ang ganda ng ginawa nila dito. Mas marami siyang ilaw ngayon. Mas maaliwalas. Wow. Mas buhay na buhay. Napawaw talaga ako sa ganda niya. Ganda nito, oh. Ganda. Meron na rin pala silang bazaar dito. Ang tawag sa kanya Mercadillo. Daming kainan. Tapos may musician sa gitna. Ang galing nilang acoustic duo. At yun, nandito na tayo sa Manila Cathedral. Isa sa mga pinakamagandang simbahan na nakita ko. Cathedral. Manila Cathedral na, my dudes. Napaka-solid nitong simbahan na to. Napakaganda ng loob niyan. Hindi ko na lang sure ngayon kasi sobrang tagal na nung huling nakapasok ako dyan eh. Baka nga mas maganda pa yan ngayon. Just try to marvel at its facade. What an amazing beauty of history. Ano daw? Hanap muna tayo ng kape, my dudes, bago umuwi. Ganda dito. And coffee I shall, because my body needs a little boost of caffeine from all that riding. Dito ako nag-coffee sa Kabunyan Cafe, and I ordered iced latte. Yun bang tamang relax lang? Tamang social climbing lang ng konti.
Medyo mahal kasi yung coffee nila para sa isang jobless na katulad ko eh. Pero masarap din naman talaga yung coffee nila for its price. Good items na good items kumbaga. Relax na muna tayo my dudes. Para makapag-recharge lang din. Para makapadyak pa tayo ng maayos pa uwi. Malayo-layo pa yung uuwian ko eh. And still I'm using my handy Andy. Such a machine of beauty. And just like that, we're gonna ride back home. Chill naman sana tong ride na to. Medyo inabot lang ako ng late dahil parang napasarap yung tambay ko dun sa Riverside Esplanade. Kaya parang lampas 1 oras akong naglalakad doon, nag-explore. Ganda oh. Yan sabi kong ilaw, ganyan. At ito pa, ang ganda rin ng ilaw dito. Ganda. Sobrang maaliwalas. Ayos. Ganda talaga dito. Buhay na buhay kahit na gabi. Oo nga, buhay na buhay nga siya kahit na gabi. Ang ganda sana mag-explore dito sa Intramuros kaso wala na rin akong oras. Oh, Ito, may villa pa na ang ganda ng ilaw. ganda. Kapag inikot ko pa tong Intramuros, baka lumampas pa ako ng alas 11 sa daan. Kaya talagang kailangan ko nang umuwi. Kung magna-night ride ka ng Intramuros, siguro dapat maaga. Mga around 6 PM dapat nandito ka na para masulit mo yung ikot mo dyan. At siguro sa bike ride na to dapat ang tinarget ko na lang talaga is yung Riverside Esplanade. Tapos nag-Intramuros na kaagad ako. Ganda. Kaso kasi sa lagay na to, naligaw pa ako eh. Hinanap ko pa yung labasan ng Jones Bridge. Umabot pa ako ng Binondo nang wala naman sa plano. Pero okay lang. Masaya naman siya. Yun. It's a lot of fun. Kaso, walang fountain ngayon. Dancing fountain. Yun. At ito na ulit yung Metropolitan Theater. Metropolitan Mukhang buhay na Theater. buhay naman na siya. Ganda. Tapos ito may 2 kids na sobrang lakas sa ahonan. Mga malalakas. Yun. A familiar place. At yun, nandito na ulit tayo sa May Quiapo, my dudes. Such a familiar place. Uy. Hanip. At yun pa yung isang one for the road na kamote. Tapos dito nagwiwi break lang ako konti. Ride na ulit. At dito ko na rin tatapusin yung night ride episode natin. It was such a lot of fun my dudes. Kung nakaabot kayo dito sa part na to, maraming salamat. At kung nagustuhan nyo tong episode na to, please consider liking and subscribing. Comment na rin kayo kung anong feelings ninyo about dito sa bike ride na ito. Ito pala isang pahabs. Pagdadaan ka ng Quezon Ave at tatawid ka ng G. Araneta, kailangan mo lang talagang kumanan ng G. Araneta bago ka makabalik sa Quezon Ave. Hindi ko alam kung bakit kailangan mag-U-turn dito. Yun lang. Till our next episode, stay historical.